from General Santos City, the Philippines, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Magbabalik sa ring ang isa sa mga pinakakilalang boxing legend, Nonito, the Filipino Flash Donaire. 42 years old, haharap sa batang mandirigma mula Chile na si Andres Campos. 12 round bantamweight bout sa Casino Buenos Aires, Argentina. Tanong ng marami, kaya pa ba ni Donaire makipagsabayan? O panahon na ba para ipaubayan niya ang trono sa bagong henerasyon? Nonito Donaire, record, 42 wins, 8 losses, 0 draws. Height, 5 feet 7 inches or 170 centimeters. Reach, 68.5 inches or 174 centimeters. Stance, orthodox. Age, 42. Country, Philippines. Andres Campos. Record, 17 wins, 2 losses, 1 draw. Height, 5 feet 3.5 inches or 161 centimeters. Reach, 64.5 inches or 164 centimeters. Stance, orthodox. Age, 28. Country, Chile. Unahin natin si Nonito Donaire, isa sa pinaka-re-respeto at pinakamatagumpay na boksingero mula sa Pilipinas. Dating unified champion, 4 na division ang kanyang nasakop. Pinatumba niya ang mga bigating pangalan tulad nina Vic Darchinyan, Fernando Montiel at Jorge Arce. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay, lumipas ang panahon. 3 sa huli niyang 5 laban ay talo. Ramdam na ng katawan ang taon ng pakikipaglaban. At ngayong 42 taong gulang na siya, maraming nagtatanong, bakit pa siya bumabalik? Sa kabilang panig, si Andres Campos ay batang leon, uhaw sa pangalan at tagumpay. Wala pa siyang malalaking panalo, pero consistent ang kanyang pag-akyat. Ang kanyang record, 17 panalo, 2 talo at 1 draw ay patunay ng sipag at tiyaga. At sa edad na 28, siya ang tipikal na dangerous underdog, bata, mabilis, agresibo. Para kay Campos, ito na ang pinakamalaking laban ng kanyang career. Isang panalo kontra kay Donaire ay instant passport sa mga mas malalaking pangalan. Pero anong meron si Donaire? Hindi lang lakas ang puhunan ni Donaire, kundi talino. Kilala siya sa timing, sa counterpunching, at syempre, yung legendary left hook. Kahit may edad na siya, hindi mo pwedeng baliwalain ang isang Donaire. Dahil kahit mga batang mandirigma, nadadala pa rin niya sa lalim ng kanyang karanasan. Pero ito ang tanong, kaya pa ba niyang sumabay sa bilis at volume punching ng mas batang kalaban? Kaya pa ba ng kanyang katawan ang 12 round war laban sa isang agresibo na gaya ni Campos? Si Andres Campos naman ay isang pressure fighter. Hindi siya gaanong kilala sa knockout power, pero relentless siya. Laging sumusugod, laging nagtatrabaho sa loob. Kung makakapasok siya sa loob ng depensa ni Donaire at maipilit ang bilis ng laban, baka magka-problema ang veteranong Pilipino. At tandaan, Campos ay 14 na taon na mas bata. Sa ganitong level, malaking bagay ang freshness at cardio. Keys to victory para kay Donaire. Gamitin ang reach advantage. Iwasang makipagpalitan sa loob. Gamitin ang karanasan sa pagkontrol ng tempo. Piliin ang mga tira, huwag masyadong aggressive. Keys to victory para naman kay Campos. Sa simula pa lang, iparamdam agad ang pressure. Atakihin ang katawan ni Donaire para bumagal. Iwasan ang long-range exchanges. Ipakita na hindi siya natitinag sa pangalan ng kalaban. Para kay Donaire, ito na marahil ang kanyang huling pagsubok. Isang panalo ang pwedeng magbukas muli ng pinto sa mga title fights. Pero isang pagkatalo, at baka ito na nga ang huling beses nating makita siya sa ring. Para naman kay Campos, isang panalo laban sa isang boxing legend ay career-changing. Hindi lang ito dagdag sa record, ito ay tatak. Tatak na pwede niyang gamitin para umakyat sa mga rankings at makakuha ng title shot. Isang klasikong laban ng karanasan kontra kabataan. Talo man sa edad, may sandata si Donaire, ang puso ng isang legend. Pero si Campos, uhaw sa pangalan at handang sumugal. Ikaw,
Sino ang sa tingin mong mananalo? Si The Filipino Flash ba ulit ang magpapakita ng liwanag? O si Andres Campos na ang bagong apoy ng Bantamweight Division? Mag-comment sa baba at subscribe para sa mas malalim na boxing breakdowns. Maraming salamat, kaibigan.